Amen. Magandang araw po, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Salamat sa Diyos kami nakarating ng maluwalhati. Salamat sa mga panalangin, sa mga suporta. Sabi nga, Sister Rose, dati kami nasa box. Kami nandito na. At ang lahat po ay sa Panginoon. At ating mga kapatid sa online, nandyan po sila, yung mga taga Vancouver din. Sa mga group sa Vancouver, nasa iba't ibang lugar pa rin sila. Kaya, ang tanging mahiling ko lang ay pag-pray niyo po ako. Kasi, kung tutusin, maganda makikinig eh. At ikay napapagpala. Pero tayo ay merong inatasan tayo ng Panginoon, meron tayong responsibilidad, meron tayong accountability, at ito ay ating gagawin sa tulong ng Diyos. Hindi ko po magagawa. Kaya, pag-pray po natin. At tayo po lahat ay mapagpala. At babasahin muna natin yung pagbabasihan ng salita ng Diyos. At buksan natin sa Psalms 139. Ay po lahat tayo tumayo. Sundan nyo lang po ako. Psalms 139. Umpisa natin sa verse 1 hanggang verse 12. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako, iyong nakikilala ang aking pag-upo at aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Sana ko paroroon na mula sa iyong spirito. O sana ko tatakas na mula sa iyong harapan. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko aking higaan sa Seol, narito kayo nandoon. Ngunit kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sasabihin, tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi nakakakubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapares sa iyo. At ang lipat natin dito sa Proverbs chapter 15 verse 3. Proverbs 15 verse 3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Tayo po sandali manalangin. Andiling po natin sa ating kapatid, kay Sister Rose. Okay. Maraming Diyos, salamat po sa mga oras na ito na kami po'y mapadako na sa pag-aaral ng inyong mga salita, sa pakikinig ng inyong mensahe. Dalangin namin naman naming Diyos ang iyong lingkod na itinayo sa mga oras na to. Panginoong Diyos, magpakahayag ka po sa aming kalagitnaan sa pamamagitan niya. Bigyan mo siya man naming Diyos ng inspirasyon, ng patuloy na wisdom, Panginoon. At sa mga oras na ito, dalangin po namin ang bawat isa sa amin, Ama. Bigyan mo po kami ng pusong handang tumanggap ng iyong mga aral, ng iyong mga saway sa amin. Manaming Diyos, sa inyong kamay, sa mga oras na ito, inaangkin po namin, Ama, ang tagumpay ng gawain ito, maging sa mga kapatid po namin na nakasama po namin sa online. Panginoong Diyos, hindi po magkulang ang inyong makapangyarihang kamay upang sa mga oras na ito ay inyo pong basbasan ang inyong gawain sa pamamagitan po ng inyong alipin. Purihin ang inyong pangalan sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang pagbagat po ng ating pag-aaralan dito po sa verse 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil
and the good. Pamagat po yung the eyes of the Lord, ang mga mata ng ating Panginoon. Ngayon kung intindihin natin yung binasa natin sa Psalms 139, 1 to 12, makikita natin yung mga attributes ng Panginoon, yung mga katangian. At dito may kikita natin yung tatlong bahagi na attributes ng Panginoon. Una yung omnipresence, all-present God, omnipotence, all-powerful God, at saka yung omniscience, all-knowing God. Amen. Kaya dapat ito napakahalaga sapagkat kung hindi mo napagkakakilala ang Diyos o ang kanyang mga katangian, tiyak hindi mo rin mauunawaan yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka rin magkakaroon ng takot, hindi ka rin magkakaroon ng panampalataya, at hindi ka rin tatanggap sa Panginoon. At tandaan natin mga kapatid na magkaroon tayo dapat ng pagkaalam dito. Hindi lang natin pag-aaralan, kundi maunawa natin yung katangian ng Panginoon. Sapagkat ito'y napakahalaga para sa ating buhay spiritual. Pangalawa na dapat makita rin natin, dito sa ating mundo na kinabibilangan, mayroon tayong internet, kaya mga kapatid, nandyan. Kikita na natin. Mayroon tayong mga satellite, mayroon tayong wifi, tapos sa iba't ibang parte ng mundo, makikita na natin. Napakaganda yung teknolohiya. Pero yung teknolohiyang yun, mga kapatid, ay magiging mabuti kung gagamitin mo sa mabuti. Magiging masama kung gagamitin mo sa masama. Kaya mga kapatid, makita natin yung technology, napapakinabangan sa lahat ng aspeto ng buhay yan. Sa hospital, ang technology dyan, napakaganda sapagkat hindi lang kaalaman ng tao, kung hindi yung mga equipments na ginagamit, madadiagnose yung mga sakit. Sipin mo, dadang ka lang dun sa MRI machine, makikita na yung problema mo. Kung meron kang nagbabadyang sakit sa puso, o-orderan ka lang ng CT ng heart, makikita nila kung ikaw ay magkakaroon ng stroke in a few days. Talaga advanced yung technology ng mga yan. At ganun din, mga kapatid, makikita nyo rito, may mga CCTV, may mga camera, nilalagay sa iba't ibang commercial establishment, bahay, naglalagay CCTV. Bakit siya naglalagay? For safety. Di ba? For prevention, deterrence, para yung crime, magdadalawang isip yung kriminal bago niya gagawin yun. So makikita natin may silbi. At higit sa lahat, sa government. Ang gobyerno. Yung mga teknolohiyang yan, lahat yan nagagamit din ng gobyerno. Pwede rin nilang gawin sa mabuti, pwedeng gawin din masama. Mga kapatid, si Sister Jane, nalalaman niya yan eh. Pwedeng i-maniobra yung dyan, sa computer, yung mga figures dyan. Kaya mga kapatid, ngunit tandaan natin, mga teknolohiyang ito ay hindi sapat. Kahit ilagay mo pa yung mga bagay na yan dyan, hindi sapat. Bakit kanyo? Sa pag-unlad ng teknolohiya, umuunlad din yung kasamaan. Lalong sumasama, mga kapatid. Kaya tignan mo lang sa Facebook, gagamitin nila yung pangalan mo. Akala ng mga kapatiran, ikaw yun. Yung pala ginamit yung pangalan mo. Tapos magmi-message doon kung ano-anong sasabihin o kung anong hihilingin. Hindi pala sila yun. Pinagamit sa masama. Yung mga CCTV yan, mga satellite na yan, merong tinatawag na blind spot. Hindi lahat yan nakikita. Pero tandaan nyo mga kapatid, sa Panginoon, sa kanyang mata, walang blind spot. Sabi rito sa ating binasa, yung kadiliman, magiging liwanag. Yung maliwanag, magiging madilim. Lahat, kahit saan kang parte ng mundo, makikita ka ng Panginoon.
Alam niyo ba kung ilang ang population ng mundo ngayon? 8.5 billion people. Bawat tao yan, nasa iba't ibang lugar, kilala ng Panginoon. Alam nila ang kanyang ginagawa, iniisip, pati yung pintig ng puso bilang ng Panginoon, pati yung buhok. Ganyan ang ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, hindi natin to sinasabi pa tayo matakot kung hindi lalong higit tayong lumapit sa Panginoon. Sapagkat marami tayong pangailangan. Ngayon, titignan natin not only in positive or negative way, but titignan natin na mayroong pananampalataya. So, dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, at napakahalaga ito na makita natin na pati yung hidden secrets, alam ng Panginoon. The intents is the discerner of intents of the heart, the motivations of the heart. Ultimo yung ating iniisip, alam ng Panginoon. Mga kapatid, mga plano natin sa buhay, mga binabalak natin, mabuti o masama, alam ng Panginoon. Ultimo yung ating mga sekreto sa ating magulang, alam ng Panginoon. Mayroon tayong sekreto na sa atin lang, pero alam din ng Panginoon yan, mga kapatid. Ngayon, yung awareness na yan, na alam pala nila ng Panginoon, magsisilbi na tayo pala'y hubot-hubad sa harapan ng Diyos. Isa pang bagay na hindi ko pala nabanggit kanina, yung technology na gagamit, nakikita yung calamities, kung magkakaroon ng typhoon, yung warning sa earthquake. Alam niyo ba yung ang sabi ng Sister Bell bago kami dumating dito? Humingi kami ng prayer na nawa kasi sunod-sunod yung bagyo. Sabi nila, bago kayo uwi Pilipinas, bumabagyo. Diba? Pero alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon. Pagdating namin, magandang araw, hindi masyadong mainit, malamig pa. Sabi na, brother, mainit. Pagdating niyo rito, sabi ko, okay naman, hindi masyadong mainit, kaya naman. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. God is still in control. Nasa Kanya mga kamay ang lahat. Yung kapangyarihan ng nature, nasa Kanya sapagkat Siya naglikha. Ang tao, Siya ang naglikha sa atin at nalalaman niya ang lahat ng pangailangan natin. Kaya mga kapatid, ito'y napakaganda. At this is one of the divine principle that God's watchfulness is very important, urgent in our life, especially spiritual life. Ngayon, pag pinag-usapan mo yung divine principles, lahat ng pag-aaral dito sa Biblia may divine principles patungkol sa salvation, faith, love. Mga kapatid, nandito lahat siya. Kaya pinag-aaralan natin kanina, yung eternal security, alam natin yung truth at saka mali, truth versus error. At napakaganda sapagkat it's not only just a knowledge, but it's a matter of wisdom if we apply that in everyday of our life. Mga kapatid. And divine principles, these are unchangeable. Not dito sa Biblia yan eh. These are about laws, these are about values and truth. Mga kapatid, established by God. They're established by God to govern the universe, to guide us in our spiritual life. Mga kapatid, siya tumutulong sa atin at hindi lang yan, to reveal God's plan in our life. Nature, mga kapatid, kanyang plano, mga kapatid, yung mga mata ng Panginoon, hindi lang para tayo matakot. Yun, nasa isipan natin eh, tayo matakot. Alam niyo ba na one of the best things na yung mata ng Panginoon, yung eyes of providence. Ibinibigay sa atin yung provision. Yung pangailangan natin sa Panginoon. At hindi nagkulang ang Diyos kailanman sa atin. Kung minsan sinusukat natin yung kakulangan sa pinansyal, sa material, mga kapatid, hindi yun ang kasukatan. Ang kasukatan
ng mga bagay na ating tinatamasa ay higit sa lahat sa ating mabuhay spiritual. What will profit a man if he shall gain the whole world but loses his soul? Kapatid, what he can give in exchange for his soul. At higit sa lahat, yung pag-unawa sa divine principles na ito, it is foundational. Ito ang magiging foundation natin para tayo ay sa mga nasa kasalanan, para sila maligtas. It's a foundation of faith, Christian living, the source of spiritual growth. At higit sa lahat, ang pinakamalaga niyong eternal destiny. Alam ba natin kung saan tayo pupunta? Alam ba natin na tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan? Alam mo, yung mata ng Panginoon, nakikita niyo umpisa hanggang sa wakas, mga kapatid. Yung tatlong parte ng buhay ng tao, the past, the present, and the future, alam ng Panginoon yan. Yung past natin, bago tayo tumanggap sa Panginoon, lahat ay patotoo. Tayo lahat ay nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At yung time na yun, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos because we are only accountable to ourselves. Hindi natin iniisip na mayroong Diyos. Niisip natin, magsisimba tayo, papasok sa church, we have that kind of religion. That's a sinning religion. After that, galing ka sa church, balik ka uli sa buhay na masama. That is our past. Pero ang sabi ng Panginoon, I will remember your sins no more. Nung kayo tumanggap sa Panginoon, tayo nagsisi, yun ang pangako ng Diyos. Napakaganda mga kapatid, ano po? Eh, nandito tayo sa present. Mga kapatid. At tatandaan natin na these divine principles are consisted of moral and spiritual values. Napakabuti yan at lahat ito ay napapaloob sa aral ng Biblia. Kaya dito nagbe-base sa banal na kasulatan. Dapat makita ng Panginoon sa atin yung desire, yung pagnanasa na tayo'y pag umaten tayo ng gawain, makapakinig tayo ng salita ng Diyos para tayo mapagpala. Madagdagan yung kaalaman natin, madagdagan ang karunungan. At higit sa lahat, maraming bagay na hindi pa natin nalalaman. Ultimong ako, lahat kahit na sino tumatayo, hindi natin to maarok. Yung kalaliman ng wisdom na nandito. Kinakailangan natin ng Espiritu Santo para may paliwanag ito. Hindi natin ito basta may paliwanag sa sariling kaunawaan dahil meron tayong limitasyon. Ngayon, salamat sa Panginoon na nasa atin ang Espiritu Santo tumutulong sa atin. At mga kapatid, dito sa ating pag-aaral ng kanyang banal na salita, na magkaroon tayo ng awareness dito. At unang-una mga kapatid na makita natin na dito sa ating binasa sa Proverbs, ito sa ating sa teksto, nasabi niya, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. The eyes of the Lord are in every place. Pero ang sabi niya, beholding the evil and the good. Sabi niya, nagbabantay sa masama at sa mabuti. Alam niyo ba na in the court of law, mga kapatid, anong nandun sa court of law? Nandun yung nasa sagdal, nandun yung lawyer na magde-defend, nandun naman yung magpa-persecute, nandun ang judge. At beyond reasonable doubt, yung true judge, magsasabi niya kung guilty or not. Pero sa ating mundong kinabibilangan, maraming injustice na nangyayari. Mga kapatid, sa Panginoon walang injustice. Sapagkat hindi lang niya nakikita ang nangyayari, nire-record pa yan ng Panginoon, mga kapatid. Kasi sa korte, ang napakahalaga, meron kang ebidensya.
as a proof, to prove whether the criminal is guilty or not. Sa Panginoon, hindi na niya actually kailangan yung record kasi alam niya eh. Yung record ay para sa atin. Para ipakita sa atin yung ginawa natin. Kasi tayo, malilimutan natin yung ginawa natin. Alam niyo ba lahat ang ginawa niyo 20 years ago? Oh. Sa mga bata, hindi rin yung alam. Sa matatanda, nakakalimutan. Pero sa Panginoon, hindi niya to makakalimutan. At yung ebidensya yon, ipepresent siya pagdating ng araw. Pero mabuti kung ngayon na naipresent na ng Panginoon, ito, at least alam na natin. At ito ay mayroong solusyon para sa present and the future. Di ba mga kapatid? Amen? Ngayon, tayo magpapatuloy. Ano po? Sabi pa rito, God has a perfect knowledge of all people and their works. Kaya nga sabi rito ng Panginoon dun sa Revelation, nalalaman ko ang iyong gawa. Ikaw ay mainit o ikaw ay malamig. Ibig ko sana na ikaw ay maging mainit. Mga kapatid, nandito tayo sa loob ng church, lahat. Pagkatapos uwi tayo. Pero nalalaman ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Nalalaman ng Diyos lahat ng nasa loob natin. Nakikita ng Panginoon kung anong klaseng, the level of faith we have, yung antas ng ating pananampalataya. At kung yun ay pinapakita sa atin, at malalaman natin, di ba dapat tayo magsumikap? Lalo pa tayong, hindi lang magsumikap kung hindi gagawin natin lahat ng bagay para tumaas. Sa school nga eh, pag sinabi nung teacher, ito yung grade mo. Sabi ni Sister Rose, ito yung grade mo. Magsikap ka mabuti, susunod ha. Sa next na test, pagsisikapan. Hanggang siya ay maging mataas ang kanyang marka at yung iba nagiging scholar. Sinong masaya doon? Masaya Sister Rose, bilang teacher, masaya estudyante, masaya magulang. Mga kapatid, ganyan din sa Panginoon. Kaya pinapakita sa atin kuminsan yung ating mga kakulangan pa. Maging weaknesses, yung mga bagay na hindi pa natin ginagawa sa Panginoon. Dahil inuuna natin kuminsan yung ating mga sarili. Mga kapatid. Di ba sa mga decision natin? Bakit kuminsan dati punong-puno yung kapilya? Bakit nababawasan? Kasi marami tayong dahilan. Hindi naman natin sinasabing, hindi pwedeng, ito importante, kailangan dumalo ka rito. Pero kuminsan may trabaho, kuminsan may sakit, kuminsan mayroon kang pupuntahan, at hindi ka makapunta. Pero kung palagi ka na lang hindi umaatin, mga kapatid, nakikita ng Diyos yan eh. Nakikita ng Panginoon yan. Ngayon, maaaring ito ay para sa atin lahat. Kahit nandun kami sa abroad, sa mga kapatiran sa online, this is how, na kahit nasa box lang kami, napakahalaga pa rin sapagkat ang mata ng Diyos at ang salita ng Diyos nakakarating sa lahat. Mga kapatid, bagamat maganda yun nandito. Iba talaga. Iba yung physical, nagkakayakan kayo, nakikita mo ang bawat isa, kikilala mo. But with the Spirit of God, hindi nagkukulang ang salita ng Diyos. At nakikita niya ang pangailangan ng bawat isa. And this will serve as an encouragement, mga kapatid, sa bawat isa. Ano po? Na imbes na tayo matakot, kung hindi, lalo natin makita yung blessing doon. Na ang ano pala ng Panginoon sa akin ay mabuti, yung hangarin niya, na ako yung mapabuti at hindi ako mapasama. Mga kapatid, meron pang isang pares na mata na tumitingin sa atin. Yung kalaban. Yung Diablo. Tatanda natin yun.
Dito nakatingin siya sa atin. Nandito rin mo nakatingin sa atin. Ngayon tinitingnan niya kung sino yung kanya at magiging kanya. Mga kapatid, natitiyag ba tayo doon kung kanino tayo? Sabihin natin, Amen. Amen, di ba? Dapat alam natin kung kanino tayo. Because we belong to God. By virtue of creation, by virtue of redemption, mga kapatid, we are God's. By virtue of possession, tayo binili ng Panginoon ang kanyang sariling dugo para magbigay ng daan. At hindi lang tayo maligtas, para tayo makapaglingkod, para tayo makapamuhay ayon sa katuwiran ng Diyos. At tayo maging ilaw ng sanlibutan. Alam mo ba na yung mata ng Panginoon, ibinigay din sa atin. Bakit? Nakikita na natin yung katotohanan. Amen? Nakikita na natin yung kadiliman at ina-avoid na natin yan. Nakikita natin na higit sa lahat, ano yung mga kapatid? Pinakamabigat na kalaban, sabi nga nila, yung ating sarili. At iyon ang matagal na nating sinasamba noong araw. Na hanggang saan. Kaya sabi ng Panginoon, maliban na iwanan na yung sarili, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. At tandaan natin, ang huwag niyong kakalimutan na sa mata ng Panginoon, nandun yung tinatawag na biyaya. Kaya sabi la, eyes of grace. Na bilang tayo anak ng Diyos, natutuwa siya palagi sa kanyang mga anak. Alam niyo ba kung bakit natutuwa pong ang Diyos sa atin? Tuwing titignan tayo dito sa lupa, nakikita niya yung ating Panginoon sa atin. Paano tayo magsalita, paano tayo gumawa, paano tayo lumakad, yung ba nakikita sa atin, mga kapatid? Kaya nga tinawag tayong Kristiyano, di ba? Dahil tayo ay tagasunod ni Kristo. Sa ating buhay nakikita ang ating Panginoon. Yung ating pinag-aaralan ay hindi lang ito pinapag-aralan o kaalaman, kung hindi, sabi nga, makita muna sa atin to. Sino mang tatayo dito sa likod ng pulpito at hindi yun ang nagagawa, mabigat, mga kapatid. Mabigat doon ang accountability, lalo sa mga preachers, sa mga ministers na tumatayo. Bago ka makapangaral sa iba, yung sarili mo ng pangaralan. Bago ka tumingin sa iba at tignan mo ang kanilang mga ginagawa, tignan mo muna yung gawa. At mga kapatid, isang napakagandang bagay na makita rin natin dito, kung pupunta tayo rito sa 1 Peter, basahin po rin dito sa 1 Peter chapter 3, dito po sa verse 12. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. Sabi niya, mga mata ng Panginoon ay sa mga matuwid. Amen ba tayo dyan, mga kapatid? Yung mga tama ng Panginoon, mga kapatid. Isipin mo yan, Diyos na pangyarihan sa lahat, nakatingin sa'yo palagi. Daig pa yung satellite sa itaas. Alam mo yung satellite sa itaas, ultimong yung farmer na sa farm, pag itinutok nila, nakikita nila lahat. Ito yung kanyang ginagawa. But God is more than that. At ang napakaganda ron, mga kapatid, kung siya'y nakatingin sa atin bilang kanyang mga anak, ang pagtingin ng Panginoon sa atin ay nandun yung pag-ibig. Amen? Di ba pag tinitignan mo yung anak mo, sarili mong anak, sa mga magulang, anong tingin nyo sa mga anak nyo? Kuminsan yung anak nyo sumusuway, kuminsan yung anak nyo hindi siya masunurin o may mga bagay na ginagawa, pero mahal nyo pa rin siya. Pero hindi nyo minamahal yung hindi mabuting bagay, kanyang ginagawa.
Panginoon, ganin dun sa atin. Nung tayo nasa kasalanan, minahal na niya tayo eh. Gaano pa kaya ngayon na ikaw ay nasa Panginoon? Di mas sigit kanya minamahal, di ba mga kapatid? Ngayon, ito ang magbibigay ng motivation sa atin na higit pa tayong maglingkod sa Panginoon. Yung maliit na bagay, kasi kanina pinag-aaralan natin yung we are not saved by the works but by the grace. But when we are saved, it follows good works. Yung maliit ay mabuting bagay, na maliit man o malaki, ito ang magbibigay motivation na lalo kang gagawa ng mas maganda. It's foundational. Kaya tandaan natin mga kapatid, ano po, kung nandyan ang kanyang paningin sa atin, tatandaan natin na hindi lang yung labas na paggawa. At tinitingnan din Panginoon yung loob. Ang tao nakatingin sa panglabas, ang Panginoon nakatingin sa panloob. At nakikita, for every corners of the heart and our minds, there's a God looking at you. God looking at us. At tatandaan natin. At isang gusto ko makita ron na yung pagtingin ng Diyos, mga kapatid. Ano ba yung Panginoon nung tumingin siya sa libutan? Anong tingin niya? Compassion. Compassion saan? Sa mga nasa kasalanan. Sa mga may sakit. Dahil alam ng Panginoon ang kalalagayan ng isang taong nasa kasalanan. May taong may sakit, physical and spiritual. Kaya talagang makita mo sa kanya yung compassion. Hanggang sa ngayon nakikita niya yon, mga kapatid. At kung nakikita ng Panginoon yan, gaano pa kaya ang pagtingin niya sa atin? Kaya tayo rin nawa magkaroon din ng compassion. Amen? Lalo na sa mga taong hindi pa rin nakakakilala sa Panginoon. Nag-uumpisa sa ating sambayanan. Kasi hindi lahat naman ng ministro o pastor o lahat ng anak nila ay naligtas. O lahat ng kanilang kamag-anak ay naligtas. Kaya isa sa mga bagay, kung kami nauwi rito, may reunion. Pero may Bible study. O, bago sila kumain, masabi blowout, mag-blowout muna tayo sa spiritual. Amen? Yun ang napakaganda. Ngayon, itong isang dapat nating makita no, na in God's eyes, tayo'y mahalaga sa Panginoon. Tayo mahalaga. At ang lahat ng kaluluwa ay mahalaga, kaya tayo ginagamit ng Panginoon para ipahayag ang kanyang ebanghelyo. At yun sa pagpapahayag natin, mga kapatid, tandaan nyo, nakatingin sa atin ang Panginoon. At nakikita rin ng Panginoon yung struggle ng bawat isa. Alam ng Panginoon ang ating kalalagayan. Mayroon tayong kanya-kanyang struggle sa buhay. Minsan na unang pumapasok natin sa kaisipan, yung financial, mga kapatid, hindi lang yan. Kahit mayroon kang financial, mayroon pa rin darating na mga struggles. Trabaho, relationship, mga kapatid. Kung minsan may struggle pa saan? Spiritual. Pero ang Panginoon ay mayroong solusyon sa lahat ng mga bagay na yan at higit sa lahat, ito'y libre galing sa Panginoon. Ibig naman natin makita rito yung providence tulad na kita ko kanina na sabi rito sa ating binasa na the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their prayers. Mga kapatid, isang bagay na makita natin na tuwing tayo nananalangin, tayo pala pinapakinggan ng Panginoon. At kung tayo pinapakinggan ng Panginoon, alam ng Diyos yung ating kalalagayan at ibibigay niya yung the best para sa atin. Sabi ko palagi sa aking mga anak, si Brother Romel at si Brother Don, na in all aspects of your life, you have to pray for God's will. At lahat din tayo dito. Ang magulang, mga kapatid, foundation natin ang Panginoon at ang kanyang banal na salita. Mahirap maging magulang, pero pag kasama ang Panginoon, mayroon kang kaagapay.
Kaya nga sa Biblia, karamihan ng mga lingkod ng Panginoon, sabi ng Panginoon na alam ko na ituturo niya ang aking masalita sa kanyang mga anak. Ganun ba mga kapatid? Kailan ituro natin? Mahal natin ating mga anak, masigit natin mahalin ang kanilang kaluluwa. Amen? Lahat sila, mapag-graduate natin, magandang trabaho nila, maganda yung kanilang kalalagayan. But we have to see that in God's eye, ang kanilang spiritual na kalalagayan. Sapagkat, yan ang napakahalaga. Magiging magulang din sila, magpapamilya, tatanda, lahat magkakaanak. Anong foundation? Yan ang legacy ng ating Panginoon na yung kanyang pinahayag na ebanghelyo kailangan may share from generation to generation. Hanggang sa kapanahon natin, more than 2,000 years ago, nangyari yan hanggang sa ngayon. At nakarating sa atin yan. Mga kapatid, tandaan natin na ang Panginoon kailanman hindi siya nagkukulang. At lahat ng dapat ning tandaan, na lahat ng ginagawa niyo sa Panginoon, nalalaman ng Diyos. Especially yung paglilingkod niyo sa Panginoon. Alam niya yung mga sacrifices. Alam mo, lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon, alam mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, it takes not only to read the Word of God, but yung deep meditation. Alam mo ba, kasali dyan yung puyat. Kasali dyan yung fasting. It takes sacrifice. Pero bakit nagagawa yon? Kasi, mga kapatid, dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. At ang tulong ng Espiritu Santo ay napakahalaga. Sapagkat, binebless niya, pinagpapala rin yung gawa ng iyong mga kamay. Tandaan natin, hindi tayo nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Tayo lang ay kinakasangkapan ng Panginoon para ipahayag ang kanyang banal na salita. So nakikita niya yung ating ginagawa at higit sa lahat, tulad kanina, may bunga. Tandaan natin, may bunga. Pag ginawa mo sa Panginoon with sincerity, with faith, with love and obedience, may bunga yan mga kapatid. Hindi pwedeng hindi magbubunga. Bakit? Tulad kanina, nakakonect tayo. Yung connection natin sa Panginoon ay matibay. Hindi mahina. Kanina, iniisip ko, ano kaya ang dahilan na ang isang Kristiyano ay hindi nagbubunga? Ano ang dahilan na maisip natin? Siyempre, unang-una yung kasalanan. Pangalawa na bakit hindi nagbubunga, sabi nga ni Brother Paul, disobedience. Disobedience and sin, talagang iisa yun. Pero bakit hindi nagbubunga, naging stagnant, mga kapatid? Kasi you don't work out with the Lord. You have to work out your salvation with fear and trembling with the Lord. Kailangan i-work out mo yan. I-work out mo yung sarili mo. Kung minsan yung sarili mo ang siyang bibigay ng hadlang para hindi ka maging malago o mabunga, kailangan ihandog mo yan sa Panginoon. Mga kapatid, may oras pa. May oras pa. Binibigyan tayo ng present. That is a gift. Kaya nandito tayo ngayon. Alam nyo ba na alam ng Panginoon kung sinong dadalo ngayon? Amen? Alam niya kung sinong dadalo dito. Alam niya kung sinong dadalo doon. Sabi ko kay Sister Rose, Sister, paki-send mo yung Zoom link sa mga kapatid sa Church of God, Vancouver. Oh, kita mo, may mga dumalo. Di ba? So we have to take that initiative, mga kapatid. At mayroong dadalo, at mayroong maliligtas, mapapabanal, mayroong mapapagpala. At kung yan, alam natin na ang gawa pala natin sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan, kundi mayroong kabuluhan palagi at mayroong patutunguhan. Tandaan niyo mga kapatid, na
tayo tumatanda araw-araw. At saan tayo nakatingin? Doon sa pupuntahan natin. Dati nakatingin lang tayo saan? Doon sa ating mga material accomplishment, yung mga ating kunting kayamanan dyan. Di ba? Nakatingin tayo sa ibang tao. Pero ngayon, mga kapatid, nakatingin na tayo sa malayo. Amen? Saan sa Panginoon? Nanawag ganun ang ating magiging concept in life na saan ba ako? Kung lulubin ng Panginoon, ako'y mabubuhay pa within 5 years, 10 years, o 20 years, kung ako'y tatanda, saan kaya ako? Naisip ba natin yan? Kami nasa, twilight. Doon na kami sa takip silib. Mga kapatid, nag-umpisa yan sa 70. Anong iniisip natin? Retirement, di ba? Retirement, pension, at meron tayong kuminsan, namang problema, paano kung nag-retire ako? Paano kaya? Yung pension ko kaya? Kasya. Sa hirap ng bilihin, tapos yung gobyerno pa mahirap, ninanakawan pa yung mahirap, di ba mga kapatid? Minsan parang pumapasok lahat sa atin yan. Ba't tanda natin, sa Panginoon tayo tumingin. Kasi kung sa tao tayo titingin, may problema palagi. May problema palagi yan. May kulang. Di ba? At kung tanda natin, huwag lang ating sarili tignan. Tignan natin ating sarili sa Panginoon. Tignan natin sarili sa salita ng Diyos. That will be a mirror. Kasi nakatingin tayo sa mirror, maganda ako, gwapo. Di ba? Sa Panginoon kaya. Gwapo ba tayo at maganda? Mga kapatid, hindi nakatingin palagi sa puso ang Panginoon. At that's the beauty na sa Panginoon pagaganday niya ang ating puso. Amen? The beauty of salvation. The benefits of salvation. Kaya nga, napakagandang makisama sa mga anak ng Diyos. Nadara mo yung pag-ibig, kindness. Sabi ko nga sina Brother Art, Sister LB, hindi lang namin kapatid sa laman. Sabi kapatid namin sa pananampalataya. At kasama pa namin si Ate Digna. For the first time, nakasama namin, dumaan siya sa Vancouver, nakarinig siya sa salita ng Diyos, at nagulat siya for the first time. Kami tumatayo sa pulpito. It's been like more than 20 years, almost 30 yata. At ano mga kapatid, ito'y hindi natin ito tinataas kundi sa Panginoon na gumawa siya ng napakagandang bagay sa atin. Dahil yung foreknowledge ng Panginoon, nakita niya sa atin na isa tayo dun sa kanyang plano. Nakita niya na mayroong tatanggap, may maglilingkod sa kanya. Nakita niya na mayroon palang mga tunay o grupo ng tao na tunay na naglilingkod sa Panginoon, nagwo-worship sa Kanya. At gusto kong basahin ito yung Psalms 139. At napakaganda yung sinabi ni David dito. Kung bubuksan natin dito, Psalms 139, dito po sa verse 23. Sabi po rito ni David, "Search me, O God, and know my heart." Amen. Try me, sabi niya, and know my heart. Sabi niya, bayungan niya rito. Try me and know my thoughts, sabi niya. And see if there be any wicked way in me, and lead me in a way of everlasting. Nasabi na rin ba natin sa Panginoon niya na, Panginoon, na subukin mo ko, siyasatin mo ko, O Diyos. Sabi niya rito, siyasatin mo ko, Diyos, at alamin mo ang aking puso. Di ba? Alam mo ba na sabi natin, alam natin yung ating puso. Kilala natin ating sarili. Pero alam ba na mas kilala ng Diyos, mas dakila ang Diyos kaysa sa ating puso?
Masigit niyang nalalaman ang ating puso. Kasi bakit? Kung minsan yung puso natin, dinadaya tayo eh. Di ba? Dinadaya tayo. Sabi niya, okay lang yan. Kunting liko ka lang, patatawarin ka man ng Panginoon eh. Di ba? Sa Panginoon, diretso yan. Walang liko-liko. Pero sa atin, kung minsan, meron tayong tinatawag na maliliit na bagay. Na ano yun. Ngayon, sabihin natin sa Panginoon na siyasatin mo ko, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Kaya kapag nagpasiyasat ka sa Panginoon at dinalangin mo yun, nire-reveal naman niya kung ano yung nasa puso mo. Alam mo yung cardiologist, yun yung espesyalista sa puso. Alam natin yan, di ba? Ba't ka punta sa cardiologist para yung physical heart? Doon sa hospital na pinapasukan namin, marami akong namit doon, mga Pilipino na nagpa-heart transplant. Alam mo ba sa Canada, libre lang yun. Libre lang yun. Ilang milyon dito yun sa Canada, libre. Mas sinisingil pa nga yung circumcision kaysa yung heart transplant. Nung kay brother nagpa-circumcision mga bata, bumayad ako ng $500. Yung heart transplant, libre. Liver transplant, kidney transplant, doon sa pinapasukan namin. Libre lahat yun. At sabi nung Pilipino na kausap ko sa sa elevator, sabi ko, heart transplant na pa kayo? Sabi niya, nakadalawang beses na akong na-bypass. Tapos meron pa siyang kidney transplant. Sabi niya, alam mo, kung nasa Pilipinas, matagal na akong nasa hukay. Sabi niya. Nakita niyo yun, ano yun. Pero, mga kapatid, it doesn't matter na tayo malusog, magkaroon tayo niyan kahit saan man tayo, lahat tayo mamamatay. Tandaan natin yan. Dahil doon sa nangyari sa Garden of Eden. We cannot live forever. But, we can live forever spiritually sa Panginoon. Tatandaan natin yan. That's why yung puso, napakahalaga na ipasaliksik natin dahil yung kaluluwa, yun ang babalik sa Panginoon. Di ba? At sabi niya, blessed are the clean in heart, for they shall see God. Di ba? Di ba tayo gusto natin makita palagi yung minamahal natin? Sige nga, yung may boyfriend, girlfriend dito. Diba gusto nyo palagi, nagkakalayo, gusto nyo yung minamahal nyo sa buhay. O yung magulang, gusto niya makita ang kanyang anak. Mahal niya eh. Asawa, nasa malayo, gusto niya makita. Sino bang higit na minamahal natin? Siyempre ang Panginoon. Di ba gusto rin makita natin ang Panginoon? Natural. Pwede bang ayaw makita ang Panginoon? Kristiyano ka eh. Yan ang gusto natin makita pagdating ng araw. But dito pa lang, nakikita na natin ang Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang kagandahan, ng kanyang biyaya, kanyang aral. At wala nang may pagpapalit pa. Kaya tayo nag-aaral ng truth versus error ng iba't ibang religion. It doesn't mean na i-discriminate sila. It doesn't mean na babaliwalay natin sila. Kung hindi, sa pamagitan ng pagkaunawa natin, maunawan din natin yung kanilang mga saloobin at sila ay mapayagan natin para rin sila ay maligtas, malaman yung katotohanan. Di ba napakaganda yung mga kapatid? Hindi yung pupunta sa pulpito yung iba, mga araw, pukpok ng pukpok, pukpok ng pukpok. Walang problema pumukpok, pero with love and sincerity. Di ba sabi nga, may pag-ibig palagi. Ang tatapang mga aral, di ba? Kaya sabi nila, ayoko doon sa inyo. Sabi niya, kapapasok lang, binibira na yung damit. Huwag ganun. Binibira na kung ano-ano. Ay, hindi. Maligtas muna. Kasi kahit sabihin mo lahat yan, sumunod. Kung di maligtas, para lang naghilamos. Di ba? Naghilamos, hindi nagbihis. Maganda mga kapatid. Ngayon, sabi nga ni David dito sa ating binasa, na subukin mo ako at alamin mo aking mga pag-iisip. Mga kapatid, ito yung mabigat, yung pag-iisip. Sabi nga, this is the workshop of the devil. Hindi ko masabing workshop of the devil. It is
the battlefield between right or wrong. Pwede kang mag-isip ng mabuti, pwede kang mag-isip ng masama. Anong sabi? Iwaksi mo ang masamang pag-iisip. So, mayroong discipline of the mind. Kaya tinutulungan tayo ng Panginoon. Tingnan mo, pag nag-isip ka ng masama, magkakaroon ng, ma-disturb yung emotion mo. At pag pinagpatuloy mo yan, papasok sa puso, magkakaroon ka ng umpisa ng galit. Umpisa gagawa, doon na gagawa. Pero kung mag-isip ka ng mabuti, anong sabi? Yung pag-iisip ng tulad ng ating Panginoon. Dapat makita natin yun, ano yung pag-iisip sa Panginoon. Ano yung nakalagay doon? Unang-una, yung humility. Yung humility na binigay na halimbawa ng Panginoon, si Diyos ang pangyarihan sa lahat, pero siya ay nagpakababa. Tayo magkaroon din ng humility, unang-una sa Panginoon. Diba? Dito sa atin, walang mataas, walang mababa. In the eyes of the Lord, we're all the same. Bagamat iba't iba yung office na ibinigay, we respect that office. Meron tayong tagapanguna, nire-respect natin yung office na ibinigay ng Panginoon. But God is not a respecter of persons. Tandaan natin mga kapatid. Kung minsan nasa kaisipan natin yung nagpipreach sa yung unang pupunta sa langit, ay hindi po mga kapatid. Lahat tayo ay dadaan sa mata ng Panginoon sa judgment. At ito ang ating dapat makita. Na kung sabi ni Haring David, dito na, subukin mo ko. Kailan natin ang pagsubok sa buhay natin? Kailangan ng test. Alam mo ba na sa Professional Regulatory Commission, kailan may pasa mo yun para bigyan ka lisensya? Mga kapatid, in all aspects of life, kailangan mo na kailan merong license. Pagpapatayo ka ba ng bahay, kukuha ka ba ng unlicensed? Di ba? Papatayan, pumunta ka ba sa doktor, gusto bang magpagamot doon sa hindi nakapasa? 3 times na nagkumuha ng board exam, bagsak pa rin. Tapos siya mag-oopera sa'yo. Di wala kang confidence. Mga kapatid, sa atin, kailangan subukan tayo ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Para sa atin ito. Ang Panginoon, kilala na tayo para makita natin yung standing natin sa Panginoon. Amen? Dapat makita natin doon, At magpasalamat tayo kung nakita natin na medyo mahina tayo. Kasi bakit? Pagsisikap ka ngayon. Ngayon, kung malakas ka, nakita mo yon, lalo kang magpapakababa. Lalo kang gumawa ng mabuti. Di ba, mga kapatid? At huwag nating kakalimutan na doon sa ating binasa, yung prayers. Ang Panginoon is prayerful. Tayo rin dapat maging mapanalanginin. Nakikita ng Panginoon at naririnig niya lahat ng panalangin niyo, mga kapatid. Diba? Baka naman yung panalangin natin kuminsan, mabilisan. Mabilisan lang. Panginoon, yung panalangin ko kahapon, yun ding panalangin ko ngayon. Amen. Diba? Shortcut, diba? Total, naman ang Panginoon sabi, hindi mga kapatid. Hindi naman ang Kristyano hindi nang bobola. We have to pray from the heart. Tandaan natin. And we don't pray for ourselves only, but for others. Alam niyo ba na isang napakagandang pag-ibig na ma-share mo sa lahat? Hindi lang sa kapwa-kapatid natin, kundi sa lahat ng tao, panalangin. Hindi mo man sabihin sa kanila, ang Diyos nakakakita yan. At napakahalaga na idalangin natin ang bawat isa. Idalangin natin yung mga namumuno sa gobyerno. Napakahalaga yan. Kasi alam mo, yung ginagawa nila, it affected the citizen of any country. Nakakaya, kahit sa abroad. Diba? Nalalaman nila lahat. Hindi naman ako namumulitika, kundi ang Pilipinas ay napakayaman sa natural resources. But the governance, wala yung good governance. Pero alam ng Panginoon lahat yan. Ano sabi ng Panginoon? Righteousness exalt nation.
But sin, sabi niya, ano yun? Ano sabi niya, yung kasalanan ay reproach. Alam mo ba, ang US kaya naging matagumpay yan? Dahil yung foundation nila, yung Panginoon mismo. Yung dollar, bakit napakalakas? Nakalagay doon, no? In God we trust. Di ba? Sa atin, palakihan ng ulo. Kung sino-sino nilalagay doon. Kung minsan nakaganon yung nilagay. Walang pera, sabi. Kinuha na lahat ng gobyerno, ninakaw. Mga kapatid, yan ang sa Pilipino, yung pag-ibig sa bansa, sa kapwa. Dapat yun. Pero sa Kristiyano, doon tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, mahalin mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip. At mahalin mong yung kapwa tulad ng yung sarili. Mga kapatid, yung pagmamahal na yun, not only in material way, but most only spiritual way. May oras pa ba tayo? Bilang panghuli, punta na natin sa Ecclesiastes. Ecclesiastes, excuse me. Dito po sa chapter 12. Dito po sa verse 14. Umpisa natin sa 13. Sabi niya, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati ang bawat kumpling bagay, maging ito'y mabuti at maging ito'y masama. Sabi niya sa Ingles, for God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it's be good and whether be evil. Tatanda natin yan na yung mata ng Diyos, hindi lang sa umpisa hanggang sa wakas. So mayroong judgment day. Ito yung ultimate part ng ating buhay. Tayo lahat ay, sabi rito, tatayo sa judgment bar ng ating Panginoon. At sabi rito na sa ating binasa na God shall bring every work into judgment with every secret thing. And kung tingnan mo sa 13, it has here the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments. Diyan tayo judge. Yung narinig natin na salita ng Diyos, doon tayo judge. So, tanda natin, hindi lang tayo nakikinig. Dapat tayo tagatupad kasi mayroong responsibility at accountability dyan. Dahil narinig mo, nalaman mo, at hindi mo ginawa, ibibilang sa iyong kasalanan. That is the sin of omission or commission? Commission. Yung omission, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, ibibilang din sa iyong kasalanan. So God is just. At tatandaan natin mga kapatid na idinalangin tayo ng Panginoon na tayo magkaisa at tayo magtagumpay. Sabi nga niya na hindi lang dinadalangin kung hindi sila alisin sa libutan, kung hindi ingatan mo sila sa libutan. Ibig sabihin, ang pagdadalangin ng Panginoon, alam niya na mayroong sa salibutan ito, may daranasin tayong mga pagsubok o hirap. Pero sabi niya, ingatan mo sila. So tandaan natin mga kapatid, yung i-judges yan, yung huling part natin, hindi yung sino yung nag-umpisa, tapos doon kay judges, hindi. Kaya kailangan ng faithfulness hanggang sa katapos-tapusan. We have to be faithful till death, till end. At alam niyo mga kapatid, yan ang gusto nakikita ng Panginoon sa atin. But we still have that choice, that free will, that capacity to choose God or not, the capacity to obey or disobey, to serve or not to serve. Nasa atin yun. Pero sa lahat, mga kapatid, na inaaralan tayo ng Panginoon, at ito'y sa akin lang, sa ating kongregasyon dito, na tayo nakalasap
ng masaganang biyaya ng Panginoon, I don't think nahihiwalay pa tayo sa Panginoon. Ipagpapalit mo pa ba ang manatanggap mong masaganang biyaya ito sa sanlibutan? We've been there, galing tayo doon, alam natin yung hirap, alam natin yung sufferings, yung mga lahat ng bagay na negative naranasan natin. Pero hindi na. Kaya, mga kapatid, ang huli kong sasabihin sa inyo, maging tapat tayo sa Panginoon hanggang sa katapos-tapusan. At higit sa lahat, hindi nalilingid sa Diyos ang ginawa nyo sa kanyang dakilang pangalan at sa mga kapatid sa Panginoon. Yung isang basong tubig, sabi nga, hindi pinapawalang halaga yon. Gaano pa kaya yung malaking bagay ginawa niya sa Panginoon? Yung legacy na iniwan ng Panginoon, ng mga apostol, at yung magiging legacy natin sa ating pamilya at sa mga susunod na generation kung di pa babalik ang Panginoon. Iyon ang pinakamasaganang pamana na iwan natin. Na kung man tayo mamatay, sasabihin na, salamat kay Lolo J dahil sa kanyang katapatan, nandito kami. Di ba? Napakaganda yung mga kapatid. Tingnan mo si Amang Abraham, di ba? Oo. Tayo ngayon anak ni Abraham, ilang generation na. Bagamat tayo Gentiles. Kaya salamat sa Panginoon. Nanawa, magbigay sa atin ito ng higit na encouragement. Na kung anuman may mga hadlang sa ating mga puso, anumang mga problema natin, may solusyon ng Panginoon. Tandaan natin, bata, matanda, may pangailangan. Lahat tayo may pangailangan. Kahit sabihin na natin na matatag na tayo sa Panginoon. Every day, may pangailangan tayo sa Panginoon. Sapagkat dyan tayo nabubuhay, dyan tayo gumagalaw, at mayroon tayong buhay dahil sa Panginoon. Kaya mga kapatid, pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Sana hindi ako masyadong matagal. At binabalik ko na kay Sister Rose. Maraming salamat sa Panginoon sa umagang ito sa napakagandang mensahe, The Eyes of the Lord. Salamat sa mga salita niya na may dalang pagpapala at kapangyarihan. Tayong lahat ay tumayo. Sa gabing ito, sa umagang ito, mga minamahal, narinig natin ang kanyang mga salita. Saliksik niya yung ating puso. Kaya sa umagang ito, alam ng Diyos yung ating pangangailangan. Bakit hindi mo subukan ang ating Panginoon? Nasubukan mo na bang lumapit sa Kanya? Ilang taon ka na ngayon? Yung mga nasa likuran, di ba natin kailangan ng ating Panginoon? Ilang beses na siyang nananawagan sa atin. Ihakbang mo ang iyong paa sa Panginoon sa umagang ito. Sino pang ibig lumapit sa Kanya? Baka ito na yung huling pagkakataon na marinig mo ang Kanyang mensahe at tinatawag Kanya sa umagang ito.
Why not try Jesus this morning? Kailangan natin siya. Mabuti ang ating Panginoon. Kahapon, ngayon, bukas, siyang ating kailangan. Wala nang iba. Siyang tutulong sa atin. Yung kanyang mata ay nakamatsyag sa atin. Narinig natin ang kanyang mensahe, mabuti man o masama. Pagsusulit natin sa Panginoon ang lahat. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ang Diyos na mayakap ka. Kailan mo siya huling nilapitan? Kailan ka huling lumuhod sa Panginoon upang ibigay ang iyong puso sa Kanya? Salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa mga salita niya. At kung mayroon man, bakit hindi mo iluhod ang iyong tuhod sa Panginoon? Lahat tayo ay nangangailangan sa Kanya. Kailangan natin ang ating Panginoon sa bawat aspeto ng buhay natin. Hindi natin kayang mabuhay kung wala yung ating Diyos. Tayo dumalangin naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami, Ama, sa umagang ito. Sa presensya mo. Sa mga salita mo na hindi kumukupas. Salamat, Ama, sa inyong ginamit. Maraming Diyos sa umagang ito. Maraming salamat sa tagumpay ng inyong gawain. Sa mga anak mo na lumapit sa altar ng panalangin. Sa mga nakapakinig ng inyong mga salita. Salamat sa pagkakataon, Ama. Patuloy naming naririnig ang katotohanan ng inyong mga salita. Tanda ng pagmamahal mo sa amin. Pagpapaalala mo sa amin. Sa mga bagay na mahalaga sa buhay namin. Hindi namin kayang ipagpalit sa anumang bagay sa mundo. Dahil ikaw yung aming buhay. Ikaw yung aming lakas. Ikaw yung aming tibay. Ikaw yung aming pag-aasa, manaming Diyos. Salamat sa umagang ito. Na narito ka, napakatamis ng iyong pagpapala sa amin, yung presensya, Ama. Patuloy naming nadarama. Sa bawat panahon, kami po'y sumasamba sa inyo. Sa mga panahon na hinahanap ka ng iyong mga anak, patuloy ka naming nasusumpungan. Papaalala, papatibay, papalakas. Panginoong Diyos, salamat sa pag-ibig mo po sa amin. Sa mga oras na ito, manaming Diyos, tulungan mo po ang bawat isa, maging yung mga hindi nakalapit sa inyo. Manaming Diyos, alam ko pong mayroon kang hatid na pagpapala sa amin. Hindi man ngayon, Panginoon Naway, bigyan mo pa ng pagkakataon na makalapit sa inyo, manaming Diyos, dahil ikaw yung lubos naming kailangan sa aming buhay. Ikaw yung aming pag-asa, Ma. Kahit sa mga oras na ito, maging mga kapatid po namin na nakasama namin sa online, manaming Diyos, hindi po nagpapabayang yung banal na Espiritu na butin po yung pangangailangan po ng bawat isa. Kaya maraming salamat, Ama, sa umagang ito, sa muling pagsama mo sa amin, sa inyong walang hanggang
pagkalinga sa inyong mga anak, sa inyong iglesia. Salamat sa araw na ito na lubos-lubos ang pagpapala mo na pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Tunay kang naging tapat sa aming buhay. Manaming Diyos, patuloy mo po kaming samahan sa aming paglalakbay bilang mga anak mo, Panginoon. Kasama ka sa aming buhay. Huwag mo po kaming iwanan. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon, dahil hindi namin kayang mabuhay na wala ka. Na wala yung tulong mo po sa amin. Sa bawat araw, Panginoon, ay patuloy mo po kaming palakasin. Patuloy mo kaming yakapin ng iyong walang hanggang pagmamahal. Patuloy naming may bigay yung the best na buhay na ibig mo pong makita sa amin, Ama. Kaya maraming salamat sa umagang ito. Sa pagpapala mo, Panginoon, muli ay binabalik po namin ang lahat ng karangalan, pasasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus.